Umasa naman si Senator Amy Marcos na papasok ang Pilipinas sa free trade agreements na sa mas marami pang bansa para maiangat naman ang banana industry ng Pilipinas. Binanggit ng senadora na malaking tulong ang paggaya ng Pilipinas sa South Korea na magkakaroon ng kaparehong kasunduan sa Pilipinas, Japan at China. Ayon kay Senator Marcos, ang free trade agreement ang lulusaw sa 30% taripa na ine-export ng saging patungong South Korea pa lamang. Naghihikahos na niya ngayon ang mga sagingan, partikular na sa Davao at iba pang lugar sa bansa kung saan 700,000 na pamilya ang umaasa dito. Idiniin pa ni Senator Marcos na maraming magsasaging ang sumusuko na dahil sa iba't ibang hamon sa kanilang kabuhayan. Kabilang dito ang kawalan ng kita at paminsala ng Panama disease. Nawawalan na rin niya ang merkado ang Pilipinas dahil sa pumapasok na rin sa banana industry ang Vietnam at Indonesia. Batay sa United Nations Food and Agriculture Organization, dumulas ng Pilipinas mula sa 6 na taon itong estado bilang top 2 biggest importer ng saging sa mundo. Matapos maungusan ng Guatemala noong 1 taon, habang nananatili naman bilang number 1 ang Ecuador. Ang daing small farmers na talagang give up na sa saging. Samantalang tayo yung number 1 noon. Nalampasan na tayo ng Ecuador, Costa Rica. Ngayon, pumapasok na rin ang Vietnam at Indonesia. Nawawalan tayo ng merkado. Isa pa, maliban pa sa sakit at sa kawalan ng kita ng ating mga magsasaka, ang ating problema pa, yung tax na pinapataw sa Pilipinas pag pumapasok yung saging na galing sa Mindanao. Dahil dati, wala tayong kalaban dyan. Clear na clear. Halos 100% galing sa Mindanao. Ngayon, pumasok ng free trade agreement ang Vietnam, ang Indonesia, lahat yan. Pumasok ng kompleto. Talagang magandang-maganda yung pasok nila. Walang taripa, walang buwis. Iba ho talaga din ang sitwasyon sa Vietnam. Lupeta. Ang ganda ho ng mga tax perks na ibinibigay po nila sa mga investor. Maganda umaga, Pilipinas! Ay,